What's up mga ka-alright? Ito naman po ang inyong lingkod nagbabalik, Papa Twix TV. Ayan, at eto, lagi nagsasabi bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Nagre-real lang po ang inyong lingkod. Walang pikunan. Hashtag Real Talk. You serious? Oh no. Alright, eto po no. Pag-usapan po natin to, ito pong grabe, itong si Chavit Singson na kung saan po pinabababa na po ang Pangulo. At marami pong hamon itong si Chavit Singson dito po kay PBBM. At siyempre, pag-usapan natin, bago natin ipasok ito, siyempre ipakita muna natin yung ginagawa po ng ating Pangulo. Kung gaano po kasipag ang ating Pangulo, no? Bago natin ipasok itong mga banat niya. Tignan mo muna natin yung ginagawa ng Pangulo sa kasalukuyan, mga latest upload po ng RTVM channel, ang Malacanang channel, no? Na kung saan maraming ginagawa po ang ating Pangulo, no? Na mga proyekto at talagang sinisecure niya ang lahat-lahat ng mga proyekto kung ito ba'y nagagawa at ito ba'y dekalidad. Okay? So ito muna po mga ka-alright. Pasadalang natin to, then punta tayo dito sa naging hamon po ni Ginoong Chavit Singson. Ito muna tayo. Panoorin ninyo to, guys. We are looking at one of the most beautiful bridges that we have created in the Philippines, and I'm happy to note that it was done as well in time, and it was done properly. The design was done locally. Kaya't kahit parang ginaya yung mga tulay sa ibang bansa, ay talaga ito lahat galing sa atin. At bukod pa doon, ipinagmamalaki ng ating mga mayor na kung titignan ninyo, meron dyan flood control. At ang pagkasabi niya sa akin, ganyan ang itsura ng tamang flood control. Kaya dito sa Cagayan, thank you kaya sa ating mga mayor, sa ating mga chief executive, andito si Bob Agtipay, na binabantayan nila ng mabuti itong malalaking project para hindi masabi na nagka-problema, na ghost project, na hindi natapos, at yung mga nakikita nating problema sa ibang project kung minsan. Kaya so yan na naman, isa na namang talagang, alam mo, nakikita naman ninyo na mayroong ginagawa. Talagang may mga kumbaga nagiging masipag itong mga nasa gobyerno ngayon natin na talagang medyo naiilang na, natatakot na rin. Dahil bakit? Kasi talagang binabantayan, talagang bine-verify, talagang chinecheck, no? Pinupuntahan po ng ating Pangulo para matignan niya kung talagang nga bang dekalidad at talagang nga bang hindi to puro yabang lang o puro salita lang sa social media, pero pag tinignan sa personal, wala naman pala. Pero ito po, tinignan niya mabuti at talaga inusisa niya yung sitwasyon doon, yung lugar kung ano-ano ba yung mga nabago. Natuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan kung talagang lahat, tiyakin na ang bawat sentimo ay mapunta sa tama. Sana mabuksan natin by Christmas ito. Itong bridge na ito ay malaki po ang maitutulong natin ito sa mga kababayan natin kasi it will benefit as much as 6,000 travelers per day. So halip na iikot sila doon sa Magapit Bridge, in 20 minutes time makakatawid na sila. Kasi mas mapapadali na at mapapabilis yung pagtawid ng mga produkto from this side of the Cagayan and that side of Cagayan. Instead of as I say again, bababa ka pa sa Magapit, ito diretso na ang tawiran at hindi lang po ang agriculture, kundi everybody, all sectors ng trade, tourism ay mas mapapadali na yung pagpunta sa kabila ng Cagayan. Kasi yung span ng ating Cagayan River is from S to H is more or less mga 600 meters. So kailangan navigable pa rin yung ilalim niya, hindi pwedeng kuhan. So that's why that is one of the main consideration para navigable pa rin yung ilalim niya. Yung 260 is for the payment of the unfinished work. Ito na, yung asphalt overlay, slope protection, mga drainage, and then of course yung mga advanced na accomplishment niya, yung mga approaches, and then for spans 6 to 9. Nakamonitor po yung mga bridges natin, and in particular doon sa bumagsak na Pigatan Bridge, natanggal na po natin lahat yung mga vehicles sa bridge. So ang pinagtutuunan natin napansin ngayon ay yung ating detour bridge na ginagawa na ngayon, and we have 60 days or less to complete, and so far nasa positive slippage on total. I'd like to take this opportunity also sa mga biyahero natin, mga truck owners na to please follow yung load limit natin po. Yun. So ayan na naman po, isa na namang magandang balita sa ating mga Pilipino. Nakita nyo naman, parang kailan lang nasa Davao siya. Bago maging Davao, nasa Cebu siya.
wala hong pahinga ang ating Pangulo. Talagang nagtatrabaho, talagang pinapakita niya ang sinseridad niya sa taong bayan. At eto na naman, isa na naman pong magandang balita dahil po meron na naman pong proyektong malapit nang matapos at sana, sabi nga ni PBBM, matapos na to bago magpasko para naman magandang pamasko sa mga nakatira dyan at mapapagaan na, mapapabilis na ang biyahin nila. Pero sa likod po niyan ng mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo, meron pong hadlang sa kanyang ginagawa at merong kumukontra sa kanyang mga kakayahan, sa ginagawa niyang mabuti sa taong bayan. Ang kanyang dedikasyon para tulungan ang bayang ito, maiangat tayo, di ba? Makagawa ng marami pang mga proyekto, makapagbigay pa ng tulong sa mga kababayan natin, meron pong taong kumukundina at isa po ito sa kaibigan niya at sumuporta ng kampanya niya at kababayan niya mismo. Ayan po si Ginoong Chavit Singson na sinasabi bumaba na siya. Dahil ito po, panoorin po natin mga Colred dahil hinamon po ni former Governor Chavit Singson, no? Talagang grabe po yung mga maanghang na sinasabi niya nito sa ating mahal na Pangulo. So panoorin natin mga Colrite, ano nga ba itong mga revelasyon na sinasabi ni Ginoong Chavit Singson? Ano yung kanyang hamon kay PBBM? So panoorin po natin mga Colrite, itong hamon ni Ginoong Chavit Singson. Alright, pasok. Tulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maniwala ang tao. Para maniwala ang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin. Kung malinis sila, well, that's good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. So ito po sinasabi po ni Chavit Singson, yung hamon niya po sa mga investigasyon sa flood control, unahin daw, puntahan daw ang Ilocos. So teka lang po, Ginoong Chavit, ito lang po opinion lang ho natin ha. Bakit hindi ho tayo mag-antay? Bakit ho ba tayo parang nagmamadali? Ang dami pa pong dapat unahin. So alam naman ninyo na nilabas na po ni PBBM yung listahan po ng mga flood control na kung saan may mas maraming mga proyekto at questionable at mga ghost project. Siyempre, inuunaw nila yon. O, antayin nyo, baka malay nyo, isunod yan ha. Kasi hindi naman po si BBB ang nagde-decide dyan na kung sino, anong uunahin nila. Bakit tukan nyo? Kasi andyan na po si Vince Dizon. O, si Vince Dizon po, isa-isa lang, di ba? Isa lang ang katawan ni Vince Dizon. Okay? O bakit hindi si Vince Dizon po ang hamunin ninyo? Hindi po si PBBM. Kasi si PBBM, busy po siya sa pagtulong sa mga kababayan natin. Busy siya sa mga pag-iisip kung ano pang mga iba pang tulong at mabilis ang tulong ang may bibigay sa ating mga kababayan. Kaysa unan dyan kayo, angal kayo ng angal, di saan tumulong na rin ho kayo? Makipagtulungan na lang din ho kayo. Diba? Total, may pinagsamahan naman ho kayo Diba? Hindi ho natin mag-guess kung bakit gustong-gusto nyo pababain si PBBM. Diba? Sa magmula nung na-issue itong mga ipinapasok po ninyong empleyado at mga kakilala nyo na hindi po naaprubahan, hindi po nasang-ayunan ni PBBM, nagsimula na raw daw di umano yung sama ng loob nyo sa kanya. Di po ba? Ngayon, eto, at hinahamon mo naman no siya. Pero sabi ko nga sa inyo, kaysa hamunin nyo po si PBBM, ang hamunin nyo po si Vince Dizon. Napuntahan niya yan. O kahit busy si Vince Dizon, tignan natin kung isusunod niya yan. Kasi si Vince Dizon po, siya po ang nakaupo ngayon dyan sa DPWH na nag-aasikaso ngayon sa mga issue ng flood control na yan. Siyempre, inunaw nila yung talagang mas maraming sumbong. Di po ba? Nakakapagtaka lang na, teka, bakit parang nagmamadali ko yun? Parang may hamon kayo kagad, gusto nyo puntahan kagad. Bakit? Hayaan nyo munang ikutin ni Vince Dizon lahat ng mga issue ngayon na ghost project at mga involvement dito sa sa mga mahiwagang korupsyon na to. Okay?
Unahin niya ang probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocos Sur. So ipakita niya na ganoon din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating president. Sorry po, Senator, Ginoong Chavit Singson. Okay, hindi po kayo presidente. Lalong-lalo nang hindi ko kayo politiko. Wala ko kayong kaparapatan at kakayahang utusan ang presidente ko anong gusto niyang unahin. Okay? Di ba? Ang tanging magagawa lang po ninyo ay magrekomenda. I-recommend din nyo, na sana po, next naman po ninyo ang Ilocos imbestigahan. Pero yung hamon mo kasi, parang challenge mo na agad para matignan ang kredibilidad po ng Pangulo. Baka hindi nyo nakakalimutan ninyo. Si BBBM po, ang kauna-unang presidente, ang nagpa-imbestiga ng ganitong malawakang investigasyon sa DPWH at talagang inaaksyonan. Bakit hindi ninyo antayin na lang yung mga susunod na araw, kung yan na naka-schedule ang Ilocos, ang isusunod ni Vince Dizon po. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Rito na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa... Hindi po yan totoo, Ginoong Chavit, no? Tuloy-tuloy po ang investigasyon at hindi lang po ang ICI ang nag-iimbestiga. Ginoong Chavit Singson. Pati rin po si Vince Dizon. Okay? Patuloy po ang investigasyon at kada nakikita nila na ghost project, agaran sila nagpapile at pinasusugpinahan agad pag alam na ghost project na sa DOJ. At syempre nakabantay din po ang ICI dyan. At take note po, nandiyan na rin po ang ombudsman na talagang lahat po ng filing na itong mga reklamo laban dito sa mga issue ng flood control ay iniimbestigan na rin po at sisimulan na rin po ni ombudsman Rimulya. Okay? Kaya wala pong katotohanan na sinasabi nyo, wala na nag-imbestiga. Meron pa rin sa Senado, sa Blue Ribbon, natigil lang dahil nga po yung taong gustong-gustong pag-usapan, alamin ang mga involvement naman nitong mga korap sa gobyerno, parang napigilan dahil siya pa naging masama, siya pang hindi naging maganda ang ginagawa, samantalang ang ginagawa lang naman itong politiko na itong si Senator Ping Lacson, mailabas ang katotohanan. Pero ang lumabas siya pa yung masama at parang siya pa yung walang pakikisama. So, sabi ko nga po, merong ginagawa at merong talagang taong mga naglalakas loob na mga nasa gobyerno natin na ginagawa nila yung dapat. Kaso ang problema, napipigilan, nadadarag. Di ba? So, di natin alam kung ano yung mga susunod, pero ano naman po sinabi ni Ping Lacson dito? Hindi po siya titigil sa pag-iimbestiga dyan. Itutuloy-tuloy niya lang. Sadya lang talagang medyo umatras lang siya kasi hindi rin matanggap ni Ping Lacson na para bang nandahil sa kanya nawala ng tiwala ang mga senador, di umano. Yun po ang sinasabi. Kumbaga, siyempre, masakit nga naman yun na ginagawa niya lang yung trabaho niya pero naging masama pa pala siya. Okay? Tuloy. Part Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi, naguguluhan ako dito Ginoong Chavit. Sabi ko nga sa inyo po, nagsabay-sabay ako ngayon, Lindol. Di ba? May Lindol, Cebu at Davao. Di ba? Marami pang priorities pang natin. Yung flood control, nandiyan lang naman yan. Di ba?
mabubuking at mabubuking, lalabas din at lalabas ang katotohanan. Matuto lang ho tayo mag-antay. Ay, hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. O, anong kinalaman? Anong kinalaman nung nakaraan? Past is past, Ginoong Chavit. Walang kinalaman yung panahon ng kanyang ama sa panahon ni PBBM. Kasi si PBBM ang presidente ngayon. Hindi naman po ang presidente ay yung kanyang ama, wala na ho. Ang presidente po ngayon ay si PBBM. Magkaiba ang pamamalakad ng kanyang ama ng panahon nila sa pamamalakad ni PBBM. Sa ginagawa ni PBBM ngayon, all eyes, ang daming tao nakakatingin, nakabantay sa kanya. Artista, mga negosyante, kayong mga DDS, di ba? At lahat mga nasasangay ng gobyerno natin at ang mga mamamayang Pilipino nakabantay kay PBBM. Sabi nga ni Vice Ganda, nakabantay ho kami sa inyo. Di ba? So ang Pangulo, hindi yan bobo na hindi niya gagawin yung trabaho niya at hindi niya gagampanan hindi niya tututuhanin yung sinabi niyang susugpuin niya ang korupsyon. Ayan po ginagawa nga. Kaya nga si Boying Rimulya, ang inappoint niya as ombudsman, dahil alam niya si Rimulya hindi pwedeng bilhin ang pagkatao niyan. Hindi pwedeng diktahan ang pagkatao niyan. Dahil alam niya itong si Boying Rimulya ay talagang bubuksan niya lahat ng mga pending cases dyan at kung sino-sino yung mga involved dyan ng mga politikong korap. Mas mapapabilis yung access at in support of ICI. Di ba? Dahil nandiyan ang ICI, andyan ang ombudsman, andyan si Vince Dizon, susuyurin ho nila lahat yan, matutulang ho tayo mag-antay. Okay? Kasi ang mahirap po dito, pinangungunahan nyo na ho. Di ba? Hindi ho natin malaman kung ano yung gusto nyo mangyari na. Para bang gusto nyo kasi sa totoo silang guys, ang gusto ko kasi ni Ginoong Chavit, bumaba na ang Pangulo at pumalit na itong kaibigan niya na si BP Sara. So alam na ninyo kung anong kalalabasan, kung bakit nagiging mutok siya ngayon at bakit kailangan niyang ipaupo itong si BP Sara. Di ba? Doon pa lang halata na Corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record. Ang Tinanggal na po. Tinanggal na po sa Guinness Book of Record. Unang-una kasi gawa-gawa lang din ng mga dating kalaban ni late President Marcos. Okay? Dahil nga, dati naman hindi naman kumbaga, kung ano yung nasa balita, kung ano yung nasa dyaryo, diba? Yun lang naman Kaya nga po, maganda po, ang galing po ng set up sa mga pamilya Marcos noon. Pero kita nyo naman, ang dami nagpatunay ng mga loyalista kung gaano kagaling ang late President Macoy. Diba? Tignan nyo naman, yung mga proyekto na nila magpasa hanggang ngayon, buhay na buhay pa at nagagamit ng taong bayan. Diba? Pero ang question dito, bakit mo ililink itong history ng mga Marcos sa kasalukuyan na ginagawa ng ating Pangulo ngayon? Ano ang connect? Di ba? nila ang samapalan. Akala ko lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. O nanunumbat pa. Ako lang nagsabi na, Presidente muna, pag nag-fight, but at that time, wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi, Walang tatalo. Wala raw tatalo. Sigurado kayo walang tatalo? Nung kampanya, naalala niyo po dyan sa Ilocos, na hanggang tulay punong-puno puro nakapula. Nagulat ang Vice Presidente na teka, ang dami pala talaga. So, mga loyalista. Diba? Ipinaramdam ng mga Ilocano kung gaano karami ang sumusuporta kay PBBM. Ang dami nun. Siya, may tumatak ba nung siya ay Vice Presidente o sila
na nung panahon nila nung bago magkampanya nung 2022, meron bang nagsagawa ng ganong malawakang parade? Dito lang po. Sa mga kakanod po nito, meron hubang gumawa ng ganong malawakang parade na ganong karami sa mga Duterte ng mga panahon na yon? Wala po. Nagulat po. Etong si BP Sara. Diba? Nagulat sila. Ang mga Duterte, teka, grabe pala. Ang dami palang loyalista. Talaga marami ho yan. Buong Pilipinas ho yan, marami pong loyalista. Luzon, Visayas, Mindanao, marami. Kalatuyan. Pag sinabing Duterte o DDS, dyan lang ho sa Davao yan. Diba? Mindanao lang ho yan. Ilan lang ho dyan. Mas marami lang sa Davao kasi baluarte niya yan. Si PBBM, ang mga Marcos, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya yung ganun na lamang ang suporta ng mga loyalista nung kampanya, grabe yung paredo, pagkahaba-haba. So, ang totoo niyan, tinabahan din sila. Sabi ko, aba, ang dami pala talaga. No choice sila. Kasi kung babanggay nila si PBBM nung panahon na yun, aba, kakainin sila ng buhay. Sabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down, I deliver it to Sara, Hindi ako naniniwala dyan. ikaw ang vice, protected ka na, palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you Manong, yun lang. Back on the go with digital innovations from RCBC. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakapauna ng kontribusyon. Itong nakakalungkot, no? Yung pag tumulong ka, tapos, pag dumating ang araw na hindi ka nagkaayos, hindi ka nagkasundo, meron kayong hindi pinagkasunduan, isusumbat na yung mga nagawa mo. Sana hindi nyo na lang tinulungan si PBBM kung ganyan lang din naman, na pag meron kayong hindi nagustuhan, na hindi ka nagkasundo sa isang bagay na gusto mo, isusumbat mo yung mga nagawa mo. Diba? Ulit-ulitin ko lang, kayong mga negosyante, tuwing may mga tumatakbong politiko, matataas na politiko, natural lang yung ginagawa ninyo eh. Kumbaga, ganyan na po nangyayari talaga, kalakaran na yan, na yung mga big time na mga negosyante, karamihan ganyan ang ginagawa. Susuportahan nila ng libre, ng kusa, ang mga politiko. Then, pag nakaupo na, ayun na, ang mga pabor. Nagdarating na. Baka na, pwede may pasok sa ganito. Ay, baka naman meron akong dito. Ilagay mo nga sa posisyon na ganito. Di ba? Siyempre, ano pa magagawa nung politiko? Di ba? Siyempre, may pabor ka, pagbibigyan ka. Pero pag sobra-sobra ng pabor mo, huwag sasama loob mo. Kung yung pabor mo, hindi akma doon sa posisyon na gusto mong iposisyon yung taong gusto mo. Katulad po ni Ginoong Chavit na di umano ang sinabi po di ba may 50 sinabi na po, nilabas na po nila Boss Mike Cervera to at ng mga ibang content creator na almost 50 na mga empleyado sa gobyerno ngayon na yan po ay ipinasok ni Chavit. At itong muli, yun nga po yung sa PCSO na mayroon siyang ipapasok, hindi po na-aprobahan dahil nga po hindi akma yung kanyang credentials doon sa position na gusto. Siyempre hindi naman bobo si PBBM. Maglalagay ka ba ng kunwari lang undergraduate sa PCSO na hawak ng pera ng taong pera ng PCSO na mag-handle? Siyempre kailangan dyan yung medyo magaling sa accountant. Di ba? Para hindi naiisahan, para naiaayos na mabuti yung mga budget dyan. Kasi ang PCSO dyan din po nanggagaling din yung mga budget para dun sa mga pagtulong sa mga kababayan natin. Di ba? So, nakalimutan ako, okay lang, wala akong samaan loob doon. Wala rin siya sama ng loob, pero sinusumbat niya. Di ba? Kita nyo? Wala rin siya sama ng loob, pero sinusumbat niya. Doon pa lang wala na fake na di ba? Wala sama ng loob, pero sinusumbat niya na. Talaga ganyan ang buhay Kaya lang may Alzheimer pa ako dahil nakalimutan na Of course, tumulong ako. Yung mga mayors naman,
Nakalimutan ka pero ilang beses ka nagsabi sa kanya. Naalala nyo to, may content pa ako dito. Nung sinabi niya na araw na nagsalita siya na hindi na raw siya pinapansin, hindi na raw siya kilala. Samantalang, tawag dito, nauna pa yung interview niya na yan, yung dito yung dati. Tapos, may sunundan pa na meron siyang nilalapit about sa electric jeep. Di ba? Nakakausap niya ng Pangulo. Doon pa lang, paano nangyari yun? Na hindi ka pinapansin, sinabi mo nagkaharap kayo. Di ba? Yung interview niya kay Corina Sanchez ata yun. Marami problema bawat there are 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ko ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. Sipin mo. Hindi ka totoong sumusuporta at hindi totoo pagkikipagkaibigan mo kay PBBM. Kasi meron kang pabor na pinagbigyan ka naman ng Pangulo. Diba? Dahil lang sa isang pabor mo ay hindi ka napagbigyan, biglang nagka-Alzheimer's na kagad si PBBM. Diba? So, alam niyo yung ganito, mahuli niyo talaga no? Mahuli niyo talaga yung senaryo na nangyayari. Kasi tignan niyo nagka-Alzheimer. Ano yung dahilan? Bakit mo sinabi nagka-Alzheimer, nakalimutan ka? Ano ba yung ginawa mo? Pabor mo na bakit hindi ka na pinansin? Sana pinaliwanag niya na nagpunta ako doon sa opisina niya, hindi niya ako nilabas. Hindi niya ako kinausap. May ebidensya. Di ba? Pero basta mo lang sinabi, wala nang nagka-Alzheimer's na hindi ako kilala. Pero, noong mga nakaraang taon, buwan pa nga di ba? Na may patunay naman na talagang nakakausap mo. Nakapagpapasok ka pa nga ng mga kakilala mo sa gobyerno na nabigyan ng trabaho. Yun ba yung nakalimot? Diba? Yung ba yung kasi ganito yun ang problema, tutulong-tulong ho kayo tapos hingi kayo ng pabor. Hindi naman po pwede na porket kayo ang tinulungan nyo, malaki na itulong nyo, hawak nyo na sa liig. Dahil ikaw parang kasi ang lumalabas kung hindi dahil sa pagtulong ko, paano ka mananalo, gano'n. Diba parang yung panunumbat na kailangan may kapalit. Dapat pag tumulong ka, kung may pabor ka, di ka papagbigyan, okay lang. Diba? Kung mali naman talaga, kung hindi naman tama, hindi naman pwede, nabigyan ka na ng pabor, diba? Pero yung bigla mo na lang aawayin at sasabihin mo, may Alzheimer's na hindi ka nakilala. Sana ipaliwanag mo sa social media, anong pabor, yung ginawa mo na yun, na hindi ka napagbigyan. Diba? Kasi marami ka naging pabor na ibigay naman Diba? Anong pabor yun? Kailangan maintindihan ng tao, anong pabor yun? Hiningi mo na, hindi ka pinansin. Baka naman yung pabor ninyo na yun, hindi talaga po pwede. Kasi lalo na si PBBM, ayaw niya ng mga pabor na, yung mga pabor na alam niyang hindi akma doon sa para sa gobyerno natin. Diba? So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farmers Market Road? Bakit pinaibisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Talaga hindi ko kami gago mga Pilipino. Ginoong Chavit. Totoo yung sinasabi, maraming ghost project. O saan ba marami? Di ba Bulacan? Nasa record pinakamaraming ghost project Bulacan. Di ba? Ano bang inaabol lang natin? Bukod sa ghost project, mga politiko, mga involvement ng mga politiko dahil sa kanila nang galing yung mga insertion, sa kanila nang galing yung mga pagkukulimbat ng mga billion pera. Di ba? Umiikot sa mga DPWH engineer, sa mga kontraktor. Natural doon. Kasi yun ang lumabas sa Di ba? Sana kung ang lumabas doon sa list at karamihan ng reklamo ay puro sa Ilocos, malamang sa Ilocos ang punta ni PBBM.
Eh, ang problema, ayon sa investigasyon, pinakamarami, Bulacan. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya ang naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Correct natin to. Paano raw nakakuha ang Diskaya ng ganong kalaki bilyon na ano? Simple lang. Hindi ba? Sino ba ang kasabot niya? DPWH. Di ba? At yung mga, sino ba nag-insert? Sino ba may mga insertion? Si PBBM ba? Di ba lumabas na sa balita? Kung sino-sino yung mga nag-insert? Bakit napunta ka kay PBBM? Anong kinalaman ni PBBM doon sa insertion? Anong kinalaman doon ni PBBM doon sa mga project na mga na mga Diskaya? Ang tanong ba, pinagtanggol ba ni PBBM ang mga Diskaya? Ayan o. Hawak pa rin ng DOJ. Diba? At makukulong na, kakasuhan pa ng BIR. Pinagtanggol ba ni Pangulo? At speaking of bakit may Alzheimer siya dahil siya nagpa-imbestiga? Teka, siya kaya niya nga pinaimbestiga para managot ang mga kurap eh. Meron ba naman si Raul magnanakaw, ituturo niyang kapwa niya magnanakaw? Hindi ba siya ituturo na magnanakaw din na yon? Diba, isang buong grupo, may magnanakaw, magkakasama, nagsumbong siya sa polis, ito mga magnanakaw to, huliin niyo yan. O sa tingin mo yung mga grupo na hindi ituturo siya na magnanakaw din siya? Malakas ang loob ni PBBM na sugpuin ang korupsyon. Ilabas ang ang mga anomalya at katiwalian dito sa gobyerno dahil alam niya sa sarili niya, hindi niya gawain yun. Dapat ang Pangulo sa bayang ito. Kaya huwag niyo sirain. Ako'y naniniwala na ang Pangulo, kaya niya ginagawa yan para malaman niyo ang katotohanan. Gamitin niyo lang yung utak niyo. Diba? Lawakan niyo lang ang inyong kaalaman. Diba? Na, teka, may mga aligasyon. Diba? Sa mga aligasyon, nadawit ba ang pangalan ni PBBM? Sinabi ba na, eto, inabot yung pera kay PBBM? Wala. Diba? At take note, karamihan aligasyon. Asa ng ebidensya? Diba? Oh, katulad ni Kiko Barsaga, aligasyon sa Pangulo. Asa ng ebidensya? Diba? Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming nasa aking listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. O sino, dapat nilabas mo. Eh, yun ang tanong sino nagbigay nun? Diba? Ang tanong sino raw nagbigay nun? Simple lang. Maglabas ko kayo ng ebidensya. Kasi kung may ebidensya, at na si PBBM mismo nagbigay, baka nga pa magulat kayo, naglalabasan na nga mga ano na nga mga politiko nga di ba? Yun, doon mo silipin. Di ba? Kasi ang hirap niyang ganyan, na isisisi mo sa presidente, ba't nakatanggap ng ganito? Dapat ganito, Ginong Chavit, kung ang bilyon-bilyon na yan ay nagpatuloy ang mga Diskaya hanggat matapos ang termino ni PBBM, doon mo sabihin yung ganyang paratang mo, magtaka ka. Pero 3 taon pa lang ang Pangulo nung naglabasan ang mga bahon nitong mga kontratista na to, itong mga taga DPWH at lumabas ang pangalan ng Diskaya, kinasuhan, pinananagot. Yun, doon ka magtaka, bakit pinananagot? Kung si PBBM ay may kinalaman dyan, kung si PBBM ay kasabot dyan, di tinuro na sana ng mga Diskaya. Diba? Sana siya na ang tinuro. Yung kinita namin sa loob ng 3 taon.
Na bilyon-bilyon? Kay BBM yan. Siya ang nagbigay sa amin. Wala eh. Ito ang balikan mong tanong. Ginoong Chabit. Naging number 1 top contractor ng mga Diskaya 2016 and 2017 under the administration of Duterte. Karamihan ng mga ghost project panahon ni Digong. Ito ang tanong. Bakit nung sinabi ni Digong na endemic ng korupsyon, maraming ghost project, sabi niya, meron ba siyang ipinakulong, kinasuwang Diskaya? O kahit mga engineer man lang, mga taga DPWH, di ba sabi niya marami sa DPWH ang mga ghost project. May mga corrupt dyan na bakit? Meron ba napakulong? Yung isa nga wala eh. Doon ka magtaka. Pero sa panahon ni PBBM, DPWH, mga kontratista, mga politiko, eto na. Kinakasuhan niya. Pinananagot na. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila. Bakit? Kontraktor nga eh. Kontraktor nga eh. Di ba? Kahit saan naman yan. Halimbawa, ganito lang yun eh. Paano nakarating? Kung ang mayor doon, ang governor doon, di ba? O isang senador, merong isang maalala mo kung si Senator Amy, ikaw, di ba? Lalo na kung ang DPWH nag-request, di ba, na may nag-request na mga politiko na itong sa Ilocos, merong ipapatayo doon. Di ba? Kasi ganito lang yan eh. Kung nakarating man ang Diskaya sa Ilocos, ang tanong, saan yung ghost project? Kung may ghost project ba doon? Kasi, ayon sa investigasyon, may mga proyekto naman na ginagawa ang mga Diskaya na buo, ginawa nila. Pero, maraming ghost project din. Sa madaling salita, may mga ghost project, yun yung mga nabubuking sa iba't ibang lugar, at meron din namang pag tinignan, nandiyan naman, naka-establish naman. Di ba? Yun nga lang, hindi malaman kung standard o substandard. Doon, ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Switch to relax mode. Try C2 Cool Blends in Dalandan, Peach, and new Freeze Melon. Rough skin? Use Dove Serum Bar. Ipakita nila yung mga project nila doon. Okay. 38 projects. Ang tanong, ghost project ba? Ginoong Chabit, ganito na lang. Di ba tinitira nyo rin ng Pangulo? Kung yung 38 na yan, puntahan ninyo, kung hindi naka-establish yan, at yung 38 na yan, 30 dyan, ghost project, sira-sira, doon kayo magsalita. Gawin nyo yung patunay yan, ebidensya na nyo. Yan diba? Baluarte mo to. Ito, puro ghost project ko. Diskayang tumira. Kung buo, kung meron ng proyekto, pero yan naman ay hindi sira, at wala namang ghost project, anong problema ho doon? Di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga mauutak din mga Diskaya, hindi naman lahat yan gagawin nilang ghost project eh. Alam niyo bakit? Kasi depende rin sa nagbabantay. Depende rin sa nakakasakop. Okay? Ganito lang yan eh. Ako'y matinong mayor at governor sa isang lugar. May request ako sa government na baka naman pwedeng matpatayuan ng flood control dito sa lugar namin sa Baluarte ko. Magkano lalapit yan sa DPWH, diba? Hingi ng suporta, makakuha ng budget para sa mapatayuan ng flood control doon. Ngayon, nung sinimulan na, bantay sarado ng governor, bantay sarado ng mayor. Diba? So, sa tingin nyo ba, hindi ito may papatay na mais? Malamang may papatayo yan. Kaya ang tanong, dapat may ilabas ka, Ginoong Chabit, dyan sa Ilocos, sa mismong baluarte ni PBBM, na ghost project. Then, alamin natin, kaninong, kaninong taon yan. Diba? Kasi ganito lang yan eh. Ito lang yan eh. Ganito guys. Yung 38 na sinasabi mo, paano ba ni PBBM yan? Pasok ba sa loob ng 3 years yan? Okay?
Yung mga proyekto ba na yan, panahon ba ni PBBM yan? Yung 38 na sinasabi mo ngayon na ghost project na flood control dyan. Kung may flood control dyan, ang tanong, sira-sira ba? Ngayon kung sira-sira yan, anong taon yan inumpisaan? Kaninong administrasyon yan? Sino nag-project niyan? Ganon, yun dapat pong nilalabas. Hindi yung magsasabi ko kayo kagad na mga ganitong alegasyon, paghahamon, na para bang, teka, 3 years pa lang naman ang Pangulo. Ano, sa loob ng 3 years, ano na yung mga sinasabi mong 38 project na yan? Na ipatayo lahat yan sa loob ng 38 ng 3 years? Kakaiba ho yun. Yun po yung napaka-imposible. Di ba? 38 projects. Kung yung sinasabi nyo ay sa baluarte ni PBBM, tas ang mga diskaya, ang ano dyan, paano nyo mapapatunayan ngayon na yung 38 projects na yan na naipatayo, kung yan ba ay panahon ni PBBM? Kasi in 3 years, 38 projects? Hindi ako naniniwala doon. Baka yung 3 years na yan, halos lahat panahon ni Digong. Then we should believe him. Ngayon, dinidivert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. Wala na rin flood control. Ayun na, tuloy-tuloy oh. Tuloy-tuloy di si Vince Dizon. Matuto kayo mag-antay. Diba? Kamakay nila, ano sinabi ni Claire? Okay? Pakinggan natin sinasabi ni Atty. Claire Castro. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano, yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, Ito, maganda to ha. Pakinggan nyo. has maintained that the president is blameless in all of this. Opo, dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Tama. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that, if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nat-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yung economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa Galing. paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero, Diba? Pero ano? 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nakakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, Oh. nagpapaimbestiga na siya. Oh. Kaya Yun ang katotohanan. Diba? Kaya kung sasabihin nila, ba't pinirma yan? Kasi may mga cabinet secretary si PBBM eh. Diba? Take note po, ito pong mga proyekto na yan, unang-una, yung budget po ng gobyerno, sa Kamara pa lang, simulan natin sa DBM, okay, nire-representa na yung mga kailangan. Di ba? Kaya pag sinimulan na sa Kamara, pinagdebatihan na sa Kamara yan, ang sunod pagtapos nila, mapupunta sa Senate. Pagdating sa Senate, pagdidebatihan uli yan, pagdatapos nila dyan, na-finalize nila, pupunta ngayon yan sa BICAM. Diba? Doon uli. Ito pa masakla. Pagtapos nila sa BICAM, meron pa nangyayaring small committee. Tapos saka pupunta sa Pangulo. Siyempre, pagpunta sa Pangulo, dadaan yan sa mga cabinet members niya. Titignan, tama ba? Ito ganyan. Siyempre, ang Pangulo, tiwala eh. Kita niya, okay, kailangan ba talaga to? Kailangan to. Kasi, ang laki ng ninakaw ng nakaraan eh. Iniwanan tayo ng almost 13 trillion eh. Diba? Kaysa manisi si BBM, teka, ba't malaki yung, kunwari, pag nakita niya, public cost, ba't ang laki? Yung iniwang utang ng ni Digong eh. Yung iniwan niya mga proyekto na nakatenga lang dyan eh. Out of 114, 12 lang yung nagawa eh. Magtataka pa si BBM kung ba't malaki ang sa public works. So inisip ni BBM, meron tayong may mga cabinet secretary siya, may mga advisors dyan, alam nila ginagawa nila. Siyempre, marami pang dapat unahin ng presidente. Sige, nagtiwala si PBBM. Ang problema, 2024, nang ipinaglabang ni BBM na yan, na mayroong flood control, ito dumaan yung bagyo. Nabuking yung galawan ng mga taga-DPWH. Yung mga tumanggap ng mga proyekto, ng mga kontraktor. Ayan. So, nagalit si BBM, pinaimbestigahan. Diba? Ang masaklap,
Pag nagbulag-bulagan si PBBM, binahan ng buong Pilipinas, wala pa rin ginawang aksyon. Nagagalit ng taong bayan, sinasabi na nasaan ang flood control, tapos hindi niya pa rin ininda. Hindi katulad ni Digong Ninyo, dumating na Ulysses, kawawa mga kababayan natin, dyan sa Marikina, nalubog sila. O kung naalala nyo Ulysses, lumabas ang mga issue ng mga flood control, lumabas ang mga issue ng mga ghost project. Anong sinabi lang ni Digong? Maraming ghost project dyan sa DPWH. May nakulong ba? Na mga engineer, mga taga-DPWH? May kinasuhan ba? Hindi nga lumabas yung mga Bryce Hernandez, JP Mendoza, wala nga ganun lumabas. Alcantara, wala nga eh. Kahit ng mga kontraktor, walang lumabas eh. Bakit sa panahon ni PBBM? Hindi umubra. Ang daming lumabas na pangalan ng mga kontraktor na kinakasuhan na ngayon. Pati mga engineer, pati mga taga-DPWH na yan. Yun ang aksyon, yun ang katotohanan. Doon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unahang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng Tama. mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit sa mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Tama. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Tama. Sunod mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Just a follow-up question. Since na-mention na po yung Pangulo yung nagpa-start of investigations, ano na po yung update doon sa lifestyle check? His order to conduct a lifestyle check, not only on himself but on other executive officials. Most probably po magkakaroon po tayo ng memorandum. Hintayin lamang po natin by next week. May we know kung sino-sino po yung, at least yung first salvo, yung first batch na mailalabas dito sa memorandum? Hintayin na lamang po muna natin sa ahensya na kanyang pag-uutusan. I'm sorry, last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier. Sabi niyo lang po, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team kung saan siya Tapos wala na yan, hindi na connect doon sa content natin. So, yun po, no, mga ka-alright. Diba? Kayo po, no, comment below. Mag-comment po kayo sa live, sa videos ko na to. Pakisupport pa, pakishare nyo po. Na kayo po ba ay naniniwala sa mga sinasabi ni Ginoong Chavit Singson? Paki-comment po kayo sa video na to kung kayo ay naniniwala at anong reason ba't nyo pinaniniwalaan po si Ginoong Chavit Singson. At kung kayo naman po ay hanga sa laban na ginagawa ng ating Pangulo, mag-comment din po kayo dito sa video na to kung ano pa ang gusto nyong makita na ginagawa ng ating Pangulo. Okay? So, sa dalawang katanungan ko yan, kahit alin po sagutin nyo dyan, kung kayo po ay naniniwala sa ginagawa at mga binubulgar ni Ginoong Chavit Singson, please comment below. Reaction na natin sa susunod yan. At kung kayo naman po ay satisfied sa ating Pangulo at natutuwa kayo sa ginagawa ng ating Pangulo, comment po kayo sa video na to. Kaya maraming salamat po. No? Basta ako po, ito mga ginagawa ng Pangulo, kita nyo naman, buksan ninyo ang mata ninyo. Mayroong ginagawa, masipag po ang Pangulo, mabilis ang aksyon. Okay? At lagi nyo pong iisipin to mga ka-alright, na si PBBM po, ulitin ko dito sa live ko, walang magnanakaw ang magtuturo ng kapwa niya magnanakaw. Walang magnanakaw. Nagagawa siya ng isang investigasyon na sa kanya rin babalik dahil pag ang usapin, pera, korupsyon, kung siya'y gawain niya yan, tatamaan at tatamaan siya dyan. Walang ganon taong kabobo. Kung ako nasa side ni PBBM, kung ako ang presidente, kunwari lang, bakit ako magpapaimbestiga ng mga korupsyon sa flood control at sa mga pera ng gobyerno? Kung isa ako sa nagnanakaw ng kaban ng bayan, isa ako sa may katiwalian, hindi ko na lang gagawin yan. Tapos ko na lang 6 years ko, katulad ng ginawa ni Digong. Diba? Natapos ang 6 years niya na walang napanagot na mga kontraktor, mga taga-DPWH at mga politiko. Basta sinabi niya, maraming ghost project. Sinabi niya, endemic na ang korupsyon. Endemic pa lang korupsyon. May mga ghost project pala na, sa mga DPWH. Bakit walang napanagot? Yun lang o, isipin niyo mabuti yun. Kung anong mas may katotohanan na sinasabi dito. Buksan niyo ang isipan ninyo. Mag-imbestiga kayo, alamin niyo mabuti. Kung nakikita niyo, sinasabi niya walang ginagawa ang Pangulo. Inuulit ko, RTVM. Channel to, RTVM.
araw-araw, umaga, hapon, makikita nyo, busy ang Pangulo sa pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun lang po. Maraming salamat po. Sana po pakishare nyo po itong live na to, itong video na to. Thumbs up na rin po kayo. Please support my channel. Pasensya na, hindi ako nakakapag-live, pero abangan nyo mga live ko. Gabi ako magla-live. Kaya maraming salamat po. Please share this video at comment lang po kayo. Babasahin ko po yan. Okay? At salamat po sa supportan nyo. Maraming salamat. God bless us all. Support PBBM.